Dito pa rin po ako sa Nabilog Stockyard, mga kagandang buhay, at gusto ko pong sagutin yung isang comment sa comment section ng ating mga vlogs na sabi ay mahal daw masyado ang 7,000 natin na pamasahe sa ating kada isang hayop po, mga kagandang buhay. Ang dapat lang daw po talaga na charge natin sa ating mga kalabaw ay bawat isa nagkakalaga ng 2,666. So, saan po kaya siya kumuha ng kanyang sumada o kanyang computation sa 2,666? At bakit po 7,000 ang charge natin sa bawat isang kalabaw? So, habang pong nagsisipa tayo dito, medyo konti po pag-usapan natin yan, mga kagandang buhay. Panalo ba kapag nagbiyahe tayo ng 45 heads of Carabaos to Marilao, Bulacan, na 2,666 lang ang patong natin sa expenses at sa pamasahe, mga kagandang buhay. So, bigyan po natin yan ng konting chika ngayon at nasa inyo naman po yun kung nag-aaral din po kayo at inyo po talagang nasubukan. Kaya ako bilang secretary at kasama din sa team kabiyahe sa pagbili at sa pagpakatay ng ating mga kalabaw ay sasagutin natin yan, mga kagandang buhay. Mga kagandang buhay, napag-alaman po ng team na ang nag-comment po ng 266 dapat per head ang patong sa pamasahe ng ating mga kalabaw ay isa din pong biyahero. So, siguro in-apply din niya yon sa kanyang pamimili. So, nung narinig po namin yon, sabi namin, kami na lang po ang magkarga sa truck niya at magbabayad po kami kahit 3,000 sa pamasahe instead of 2,666. Sa kanya na lang po kami magkakarga at dadalhin po niya doon sa Katayan. Pero hindi rin po siya pumayag, mga kagandang buhay. So yung mga ganun po na mga comments ay malayo po talaga sa katotohanan. Paano niya po napagkasya ang 266 per head na pamasahe dapat sa truck? So ang truck po namin, mga kagandang buhay, papunta pa lang po ng Marilao, Negros to Marilao, ang gas po ng aming 10-wheeler o 12-wheeler truck is 28,000. So, 28,000 times 2 is 56,000. Yun na po ang gas pa lang po. Eh, yung bayad pa po sa barko. At saka po, halimbawa dito, nakabili na po kami ng 5 piraso. Ayan. Hindi po kami nagdala ng aming 6-wheeler truck dito kasi magbabayad pa po kami sa driver, magpapakain sa pahinante. Hindi naman po sigurado kung makakabili kami ng mga kalabaw. So, ang ginagawa namin ni kabiyahe, halimbawa, 5 pa lang po ang nabili namin ngayon, nagkakarga na lang po kami sa mga may sasakyan po na ang negosyo po talaga nila ay pumunta dito sa stockyard, kagaya po ng truck na blue na yan sa likod. Pupunta po talaga sila dito sa stockyard para po bantayan ang mga behiro o ang mga negosyante na makabili at ikakarga po. So, tanungin natin to si Dodong. Dong, magkano bang bayad namin sa'yo pag nagkarga kami? 500. 500 per head pag nabilog. Eh, pag medyo malapit-lapit, di ba, 400? So, sa 5 piraso, meron ka ng 2,500 sa amin. Ang iba pang mga koprador din, nagkakarga din sa'yo? Oo. Ayan. So, ayan po. Mas nakakatipid po kami, mga kagandang buhay, kasi hindi na po kami magbabayad ng driver. Hindi na rin kami magpapakain sa driver at saka sa pahinante. So, all in na po yun. Sa 500 dito kay Dudong, na meron pong truck na blue. Sa'yo ba yung blue na yun, Dong, oh? Ayan. So, mga kaganda mo, ayan po. So, ayan. Sa 2,666 po na sumada niya, tatanggalin na po natin yung 500. O, pagdating po dun sa sugahan namin, sa bahay namin dito sa, kubo namin dito sa Gihulngan, bibili po kami, mga kagandang buhay, ng pagkain ng kalabaw kasi ngayon po ay araw ng Biyernes, pero kagabi po, nag-upisa na po ang counting ng 7 days quarantine ng aming truck doon sa Bacolod. So, supposed to be dapat, makakabiyahe kami nito sa, sa sunod pa na Biyernes po. So, ang nabili namin ngayon, mga kagandang buhay, is 7 araw pa po naming tatrabahuhin. Ano bang ibig sabihin ng 7 araw pa po naming tatrabahuhin?
Doon po sa sugahan namin, meron po kami doong 4 na taga-alaga ng mga kalabaw, mga baka na aming nabili. Kasama na po doon ang driver sa truck na nangungumpay. Naghahanap po sila ng kumpay. So araw-araw po pumapatak ang sweldo ng ating mga trabahante din na tagapag-alaga ng ating mga kalabaw at pagkain po nila, mga kagandang buhay. So sa 2,666 minus 500, sweldo mo sa mga tao mo, pagkain mo pa, at yung gas din namin po dito sa private na sasakyan namin, pagkain din namin, kasama po yon sa 2,666 na sinasabi niya. Ay yung gas pa, saka yung pamansay sa barko, at yung bayad natin sa driver na ating tracking papunta ng Marilao, Bulacan. At meron po tayong at least 3 na cowboy, 2 o 3 na cowboy. Kasi po nagdadala po ako ng 3 na cowboy kapag itlog po ang aming karga pabalik. Kasi kailangan talaga marami na manpower sa pag-aayos po ng itlog natin. Pero pag chichirya lang po ang ating backloading, ay 2 lang po ang ating cowboy. So magkano po ang sweldo natin sa ating cowboy? Ay 6,000 po yun, mga kagandang buhay, bawat isa. Per trip po yun. Tapos 250 a day na allowance each po sa pagkain nila. So ganun po yun, mga kagandang buhay. Expenses na po natin yun. So saan tayo kukuha ng maintenance ng ating truck? Yung capitalization natin, dapat tumubo rin yun dahil ano din yun, utang rin yun sa bangko. Mananalo kaya sa 2,666? So nung sinabi namin na 3,000 na yung ibayad namin sa kanya, hindi siya pumayag, mga kagandang buhay. Sabi ni Nalon at saka ni Kabiyang Roger, okay, gawin namin 4,000, sa iyo na kami kumarga. Hindi pa rin po pumayag, mga kagandang buhay. So meaning to say, kahit po sa 4,000 na pamasahin namin sa isang aming kalabaw po, na siya din ang kukuha dito sa mga stockyard kung saan kami bumili, ay lugi po talaga, hindi siya pumayag, mga kagandang buhay. Sa pagod pa lang po. So sige, pag-usapan na rin po natin kung bakit 7,000 ang dapat na pamasahin namin sa truck bawat isang hayop. So dito sa likod ko, mga kagandang buhay, ay mga kalabaw pa po ito na hindi pa nabili ng mga komprador. Yan, bakit? 7,000 yung kailangan pong ipatong namin na for expenses sa aming mga nabiling kalabaw. Kasi po all-in na po yun na computation, mga kagandang buhay. Sa 7,000 po na yon, pag na-reach po namin noon, ay madali po sana kaming yumaman. Kasi kasama na po doon yung tubo ng kagaya kong kapitalista. Bawing-bawi po kami sa aming pagod pag na-reach po namin ng 7,000. Yan po ay kung ma-reach, mga kagandang buhay. Pero sad to say, honest speaking, yung 2 po naming truck na pinakatay nung nakaraan na sinundan ko, ay 3,590 lang po ang inabot na pamasahe. So, hindi po kami nanalo doon. Luging-lugi po. Nagtatry and try po kami na magkaroon ng 7,000. Kasi po, kung sakaling maabot namin yan, may pang-abono po kami. Kagaya po ng ito lang nito na biyahe namin, ay namatayan po kami ng isang kalabaw. Kung saan po, nung naghihingalo na po siya, ay amin na lang kinatay para mapakinabangan pa kahit konti. So, nung binuksan po namin, mga kagandang buhay, ay maitim na maitim po ang kanyang baga. So, bakit po nagkaganon na maitim ang baga ng ating kalabaw na nanghina siya? Kasi, mga kagandang buhay, sobra pong painom ng tubig yon. Yung nilagyan po ng hose ang bunganga at saka doon po napunta sa baga, mga kagandang buhay, na damage po ang baga ng ating kalabaw sa biyahe. So, yun po ang kalugihan na lagi ko pong inuulit-ulit ng mga risk po ng biyahe. Kung hindi po kayo naniniwala at sa palagay nyo po ay malaki ang aming kita doon sa 7,000, ay nasa inyo na rin po yun na pag-intindi. Kasi kung pwede rin po na gumawa kayo ng sarili nyong sumada, magbiyahe rin po kayo para malaman po ninyo ang pagod, ang puhunan kung saan kayo kukuha, kasi malaki po ang puhunan ng hayop, at saka po yung mga risk po sa biyahe, mga swelduhan po ninyo. Kasi ngayon po, ang swelduhan po ng mga tauhan, hindi na po mura ngayon ang sweldo natin sa ating mga tauhan. Kailangan din po may mga benepisyo po sila. So, ganun po ang mga computation doon. Bakit 7,000? Kasi po, pang matagalan po itong negosyo, mga kagandang buhay. Hindi po ito yung nag-aaral po tayo na ma-achieve natin or malagay natin sa ayos, mas stable natin ang ating pamimili, ay hindi lamang po ito 1 taon, 2 taon, 5 taon, kundi ito po'y lifetime na pwede natin ipamana sa ating mga anak. So, sa ganyan po na sumada, ang mahal-mahal po ng gas, ay panalong-panalo po ang biyahe. So, yan po ang gustong ma-reach ng team.
yung matulungan din po ang ating biyahe na makasurvive. Kasi kung hindi makasurvive, ang dami pong mawalan ng trabaho, fashion na po nila ang kanilang ginagawa, at saka hindi natin maipagpatuloy ang ating pagninegosyo. Dito po, nagtatanong-tanong din po ako sa mga achievements din ng mga biyahero na matagal na. So, pag hindi ka po marunong mag-compute at masyado pong mababa ang iyong sumada dito, ay paikot-ikot lamang po ang pera. Minsan po, puro tabla, puro logi. So, kung tabla, wala ka na pong pambawi, mga kagandang buhay. That's why po, meron na po kaming sariling computation kung paano po mananalo itong negosyong ito na livestock buying for slaughter. Ang iba nga po dito mga behidor na talagang dekada na namimili ng mga hayop, ang kanilang computation pa po ay sumusobra po ng 7,000. Depende po sa layo ng ating pinadadalhan ng hayop. Kami nung nakaraan ay 6,500 lang dahil po sa Batangas lang po dinadala namin ang hayop namin. Pero ngayon po ay 7,000 na dahil napakalayo po ng Marilao, Bulacan sa origin po ng ating mga hayop. Ayan. So makikita natin, ayan si Nalon, ang sabi niya, kapag hindi pa nanalo yung isang trip, na last trip niya ay magiging taga-irtag na lang daw siya, sama-samahan na lang daw niya si Kabiyahing Roger sa pamimili. Kaso lang, nitong trip na namatayan kami ng kalabaw, kay Kabiyahing Roger po yun na binili yung namatay. Ayan. So, buti na lang hindi kay Nalon o kay Winnie. Kay Kabiyahing Roger po yun na binili yung namatay na 50,000 po ang naging puhunan. So, yung iba nakatay na, meron pong nanalo doon sa mga bili ni Nalon. Wala pa pong nalalaglag, mga kagandang buhay. Ganun din po kay Winnie na 5 piraso po yung pinadala niya. Lahat po ay nakapamasay at may sobra pa po na tubo. So, ayan, tingnan po natin kung maubos talagang katayon ang mga pinamili namin. So, maliwanag na ba mga kagandang buhay? Kasi yung iba po, talagang iniisip nila 7,000 times 45, yun na kaagad, laki daw ng tubo. Pero napakahirap pong manalo dito sa negosyong ito. May backloading lamang po kami mga kagandang buhay. Pagka nakapamasahe po yung ibang mga kalabaw, 7,000. Yung iba naman po ay nakapamasahe lang na 3,000, 2,000, 5,000. So hindi po napiperfect talaga na nakapamasahe lahat. Kaya po mark up ka na po talaga ng computation na kayang ipagpatuloy po yung pamimili ng kalabaw or baka for slaughter. Kaya at mga kagandang buhay sa mga nanonood sa akin, ito pong mga vlogs ko ay para ma-enhance or mabuksan po yung vocabulary din ng iba kung paano ba ang tubuan dito sa hayop. Paano po mag-estimate, saan ipapakatay. So, sana may matutunan po kayo dito dahil ito po kanina, nag-testing po ako ng pamili. Isang piraso lang po binili ko for 51,000. So, pinagtawanan po nila ako sa nabili ko na yun na 51,000 mga kagandang buhay dahil actually sabi ni Kabiyahing Roger, pag hindi pa daw nabalatan, hindi pa na madideclare na lugi. Pero sabi naman ni Nalon at saka ni Winnie, mahal daw yung aking bili. Sabi ko naman, kahit makapamasahe lang, okay lang. Kasi kailangan ko talagang bumili po, mga kagandang buhay, para totoo pong maging mentor ninyo ako. So kung halimbawa po na nalugi ako doon, at least meron po ako lesson, adjust po ako sa sunod, kagaya po ng ginagawa nila Nalon. So, sana mga kagandang buhay, matuto po ako dito dahil gusto ko po, hindi puro salita lang, sabi ng ating mga viewers, kundi subukan ko talaga pong mamili. Actually, nung nakaraan, may nabili po ako 54,000. Hindi pa daw nakatay sabi ni Kabiyahe. So, pa isa-isa lang po muna, mga kagandang buhay. Ngayon ay 51,000. So, i-update ko po kayo kung ang pamimili po ni Sols Gandang Buhay ay nakapamasahe po, mga kagandang buhay. So, kung hindi po, adjust po tayo sa sunod dahil ganyan po talaga ang negosyo. Pinag-aaralan po para matuto at maging bihasa po tayo sa larangan po ating tinatahak. Salamat po, mga kagandang buhay.
Actually po mga kaganang buhay, sa buong history po ng pagpapakatay namin ng hayop, hindi pa po na perfect talaga na ang 50 o ang 44 pieces or 45 na hayop na kinarga namin sa aming tracking ay nakapamasahi lahat. So bawi-bawi po pag tumubo sa ibang hayop ay lugi naman po sa iba kasi hindi nga po ma-perfect yung pagtawad at ang pagpresyo natin sa ating mga hayop. Meron po talagang mabili tayong mahal at meron din pong mura. Kaya ito po si Kabeng Roger. Oh. Sino po ang gustong sumali sa Team Kabiyahe? Yun po ang aming patakaran. Dapat po ang iyo pong hayop ay makapamasahe ng 7,000. At makakatubo ka pag may sumobra dun sa 7,000. Kaya si Bro Winnie at si Bro Nalon talaga nagtagal talaga sa amin. At saka may mga consideration na po kaming binibigay kay Bro Nalon. Nung nakaraan lugi, binigyan ko pa rin siya po ng 10,000 doon po sa sweldo ko sa YouTube. So binigyan natin si Bro Nalon noon ng sweldo natin. Binigyan ng isang sakong bigas. Ayan, kaya love na natin si Nalon. Kasama na po talaga siya dito sa team. Kabiyahe, 38.5 daw. Dagdagan mo na lang daw ng 500. Yung tinatawaran mo na 38. Ayaw pa rin? Mahal na kasi pang-alagain naman kasi yun. Mahal na nga yun sa 38. Ayun, gusto lang talaga ni Kabiyahe na madagdagan ang kanyang mga alaga. So yun po, sa amin po yung init, sa amin po yung ulan, pagod dito sa stockyard. Kaya kailangan kami po ang magbibigay ng computation kung paano po kami manalo. Kasi alam namin lahat yung ups and down ng negosyong ito. Kaya kung hindi mo pa po nasubukan, ay wala ka pa pong karapatan na turuan kami kung ano po yung aming mga computation na parang alam na alam mo kung paano kami gumastos dito. Diba? Sorry to say po mga kagandang buhay. Kasi hindi po nakakatulong yung ganyan. O, practical po talaga yung sinasabi namin dito na pamimili namin ng hayop. Malugi namin, yung mga computation namin. Yun po yun, mga kagandang buhay. So, pag-aralan na lang po ninyo. Kumuha po kayo ng mga magaganda pong pwede ninyong ma-apply din pagka nagkaroon po kayo ng ganito ding negosyo. At least for ideas lang po sa amin na ito. Hindi po namin sinasabi na tularan nyo talaga. Kasi kami, nung nalaman namin na 7K rin yung pinapatong sa pamasahe ng kapwa namin bayahero, pinag-aralan po namin kung ano pong bakit naging 7K. So, nakita namin na very reasonable po pala ang diskarte ng mga datihan ng mga komprador. Ayan po. So, in-implement na rin po namin. Kasi nga nakakuha kami ng idea sa kanila. Kasi hindi naman po talaga laging panalo. Kailangan may computation ka po talaga na dapat sundan. Kailangan na naka-estimate na, kailangan magpamasahe ng City Mail. Kahit bumaba naman po ng 6,500 o 6,000, at least, makapagpatuloy pa rin po tayo ng pamimili. Yan po yun. So, sa nagsabi po na 2,666 lang bawat patong mo sa hayop, sige, labanan mo po. Ikaw po'y panandalian lamang at mauubos po ang iyong puhunan sa ganitong klaseng negosyo kung 2,666 lang ang iyong calculation para po sa expenses ng biyahe. Kasi dapat din nating may malasakit po tayo sa ating mga tauhan. Andyan po lagi tayong nakaagapay din sa kanila, hindi po para lang sa atin itong ginagawa natin. Para po sa buong team. Kasi nagiging successful po isang team kung lahat po ay nagmamalasakit. Hindi lang po na nagmamalasakit yung mga tauhan natin para kumita ang amo nila. In return po, kailangan magmalasakit din po kami sa aming mga tao para ang team po ay buo. At pag nakita nilang matibay ang team, maaari pa po maka-inspire tayo ng iba. So sa buhay natin mga kagandang buhay, kailangan minsan prangka rin tayo mga kagandang buhay. Hindi puro bait. Prangka din, di ba Kas? Kailangan natin maging prangka para manalo. Walang pilitan dito. Ay sabi, kami pa bang mag-adjust? Yung mga nagbibenta pa ba ng hayop ang mag-adjust para manalo kayo? Eh malaki yung patong nyo sa expenses eh. Oo. Yun ang sabi, yun ang mga comments. Pero, kung sila po ay napag-aralan po nila ito, baka sobra pa dyan ang ipapatong nila. So, 6'8"? Sino bumili niya 6'8"?
Ayan. So, saan yan kanina nakalagay? 6'8". Ay, yung 6'8 doon kanina na parang matanda. Oo, ayos yan. Malaki naman eh. 6'8". So, ito pong truck na sabi nga namin ay nagbabayad kami dito. Ito po ang hanap buhay nila. Ayan o, mapupuno. So, malaki rin po ang kanyang tutubuin ito dahil mahal din ang gas. Oh. So, hanggang 38 lang daw itong talaga. Ah? 8, din ako 8, 7 meter. Ay. Tuparin mo na, kabiyahe. Kahit pang ice cream. Sige na, dong. Sige na. Idaog mo na yun. Yun na, 38 naman yung ano niya doon eh. Oh. Boss! Boss Roger, 38 na. Nadaog mo na yun. Ah? 37,500. 500. Ay, di ba kanina 38 yung ano mo? Ayaw, nagbago ng ihip, nagpinakainit. Nagbago ng ihip ng hangin pag ganon? Wag naman ganon, kabiyahe. Fair naman tayo, fair. Sige na, idaog mo na doon na lon. 38K. Oo. Kasi natawaran na natin ng 38K. Eh, minsan kasi nagpapatupad talaga kami ng penalty kapag ilang oras na pong natawaran tapos biniding na sa iba at binalik sa amin, nagkakaroon na po ng penalty. Pero dahil nakabili kami dito kay Dudong nung una, so wala, hindi ko na po siya ipipinalty. 38 dong. Dong. Pirti gyapon ko nung 38. Ginadong, 38 o ginadong, kung di lang kita love. Hindi lang ako nakabili sa'yo ng isa, di ko yan bibilin kasi binigyan ka na ng penalty ni kabiyahe eh. Tagal mo binigay. Pinabiding mo muna bago bigay sa amin. 383. Sige na. Nawala ako sa kanya. Hayaan mo na yan, puro awa na lang tayo dito. Puro awa. Sinalo ng pauna-una kasi sa awa eh. Ayan, nalugi ka kasi naawa ka. Ako na naman ngayon. Awa na naman ako, di ako lugi. Oh. 38 bro, okay na? 38, pang ano na, pang daro man na namon dong. Hindi, dito. Pang daro namon dito sa among taniman ug napir. Kay araduhon man to kuno ni Pusnalon. Oo. Nakadaro na dong, oy, basi luya man nakay dong, oy. Madaro na kabalin Pusnalon. Dong, next time dong gani dong, mag-ano ka dong, mag-sombrero ka dong ha, kay sayang kay imong naong dong. Malagom na dong. Hindi okay yan dong, mag-ingat ka dong. Hindi pwede dong ay nasa ano natin yan, nasa pagpapaganda natin yan. Kailangan din yan sa negosyo dong, yung ano tayo, pugi at saka maganda tayo. So next time dong, sombrero ka rin ha. Ayan. So nadagdagan. So another 500 pesos na pamasahe sa ating kinakargahang truck. Pero pwede na po sana yung karga natin kung may sarili tayong truck. Hindi natin kasi alam kung marami talagang mabibili tayo. So sana po mga kagandang buhay, hindi lang po basta-basta tayo na mag-judge sa tao, no? Kasi lahat po ng ginagawa ng mga negosyante, may basihan po yan. Ayan. So sabi-sabi ka, 2,666, inaalok ka na 4,000, kami na lang kakarga sa truck mo, hindi ka naman papayag. So, sabi mo, lugi yung 4,000. Samantalang sabi mo, 2,666 lang yung dapat naming ipatong sa presyo. O ano ito? Laro lang ba itong negosyong ito? Hindi ito laro. Ang laki ng puhunan nito. Laki ng pagod. Risky po ito na negosyo. Namatayan ka. O, paano mo mababawi yun sa 2,666? May mga pondo po yan para sa mga disgrasya sa daan. Ayan. May mga budget po yan. Kailangan may pundo ka po. Hindi puro lahat ay aaminin mo tao, kakabigin mo na tumubo ka sa isang biyahe. Tubo na po, malinis yun. Hindi. Kailangan may ano ka. May pundo para sa mga lugi. Ano na lon? 42 ba yung baligyan mo? Ako yung 38. 38. Marong mamaor mas mo ang daog 38. Oh, mas gwapo yun. Oh, gwapo to kayo. Oo. 35 lang yan alon, 35. 38 na kung tawad. 38 na. Hamis kayo yun. Kaya't binalik-balikan yun ni kabiyahe. Dahil alam ko kursunada talaga ni kabiyahe yun. Oh, boss, marami kaming karga boss sa truck mo. Wala ko bilog. Oh. 8.
Malaki na bang utang namin? Ilan na lahat? Ilang ulo na? Mga kuha na. Walo na rin ka boss Roger. Doon. Oh, wala na. 20 na yung utang namin sa'yo, pakarga. O, yun po ang negosyo ni boss, mga kagandang buhay. Kaya dito po sa stockyard, win-win po dito. Dapat po ahinte or mga taga-antog-antog. Pag nakabili siya ng mura, inaano namin, binibili pa rin namin yun kung kaya naming tubuan pa yung mga hayop nila. Kasi dito sa stockyard, win-win po dito. Minsan panalo, minsan talo, tulungan lang po talaga. Ganyan, para po masaya ang lahat. So thank you so much mga kagandang buhay at sana po ay naliwanagan kayo. At okay po sa inyo dahil kung kahit hindi po okay sa inyo ay okay po sa amin. Prangka po si kagandang buhay nyo, di ba? Shout out po sa aking mga viewers dyan sa ibang bansa na lagi po talagang nag-aabang, lagi po na nagko-comment dito sa ating vlogs. Thank you so much. Dahil po itong vlogging natin na to, hindi ito madali. Yung i-scope mo yung sarili mong negosyo, hindi po ito madali mga kagandang buhay. Mag-search po kayo kung meron pong mga buwibili at nagpapakatay na binablogs nila. Kasi wala ka pang napapala, nababash ka pa mga kagandang buhay. So yung ibang mga negosyante, talagang silent lang para wala nang sakit ng ulo. Pero kami po, gusto namin na may basihan din po ang lahat. Kasi kami nung nag-umpisa po ng negosyong ito, wala talagang naging basihan. Sarili po talagang tuklas, sarili pong experiment. Kaya po napakahirap ang aming negosyo, napakahirap po na naging journey namin dito sa pagpapakatay namin. Dami naming pinagdaanan, kahit i-review ninyo yung aming mga naging simula. So, libre lamang po ito para sa inyo na tutorials. Kung mamahalin man ninyo si Kabiyaing Roger at mamahalin ninyo si Souls Ganabuhay, wala pong kasiguruhan kung hanggang kailan po kami magba-vlogs. Wala pong kasiguruhan kung hanggang kailan nagaganahan kami magbigay ng update sa inyo. Pero as for now, very thankful po ako na marami din pong sumusuporta kahit pagod po kami. Napapangiti po kami ni Kabiyaing Roger sa inyo pong mga comments, sa mga pagpapalakas loob ninyo sa amin. At sa mga nag-aaral naman po, wag naman pong sure na isipin ninyo na panalo ito. Sobrang dami ng aming kita dito. Kasi ang mga risk namin, kung mamatayin kayo ng kalabaw, masiraan kayo sa daan, magkasakit yung ating mga alaga, amin naman po lahat na rescue yun. So, yun lang. Happy viewing lang po, mga kagandang buhay. So, uwi na po kami at dito na po secure na ang aming mga nabili. So, ayan po ang team natin. So, ayan po ang team natin ngayon. At ilan ang nabili natin ngayon? Kamay. Siyam. Siyam? So, sa akin isa lang, 51. Pero parang pinagtawanan ninyo ako ngayon sa akin nabiling 51. Oh, no. Mahal daw, mahal. Nakatawa mi kay Brato. Puno yung puno. Puno sa tubig. May tubig po. Napakabad po nila mga kagandang buhay. Battery low na. Okay, para ikasampo na kalabaw na aming nabili. So, nabili po ni boss for 62,000. Yan. So, ganito kasi mga kagandang buhay, may mga pumapahabol pa. So, dalawa pa humabol, yung isang 38 at isang 62. 62? Wala man kasi itong tiyan, pero ewan ko lang. Dahil sa akin, 60 lang rin, sabi ko kay Kabiyahe, pero 64 ang gusto ng may-ari. Tama yan, nagsako, ha? Oo. Ayan, 62. Ewan. Wala magkano? 62 man na, boss? Ay, iwan ko lang, boss, kung panalo yan. Ganun talaga ang negosyo ngayop eh. Ito. Ang sakto rin kung hangyo na, 60. Ila? 60. Sa 60 man ako ang hangyo, pero di man gid ihatag, boss. Ayaw talagang ibigay sa 60. So, pinadagdagan 62. Eh gusto po nga 63, pero sabi, win or lose. Iwanan na namin pag hindi pa ibigay. Oh. Kasya pa ba, boss? Kasya pa? Lubog nga lang mga niwang niya. Okay. 10. So, 10 ka? 10 ang nabili natin ngayon? Siyam pa lang. Siyam? Akala ko 10 na. Ay, siyam pa lang pala. Yan po yung mga nabili natin.
Hindi pala nabili yung isa na yon kanina. So, ako po yung kauna-unahang nakabili sa team at ako po yung pinakamahal ang aking bili. Ganon po kami dito, mga kaganang buhay. Sulit ang aming team. Walang sisihan.